Dito tayo ha, mga kababayan. Dito tayo kay Bongo at kay Bato. Bato at Bongo. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, nakakapanghinayang, sayang naman. Di ba? Sayang. Bakit? Number 1 ano ka eh, senador ka eh. Number 3 senador ka eh. Tapos ang mangyari, may warrant. Ito ha, Bato. Aanhin mo yung ano. Ito na. Pakinggan ninyo ito. O ICC laban sa kanya. Sa frontline balitang yan, si Mean Los Baños. Ito na. Ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandiyan na, nakabang na sila, arestuin na ako. Bahala kayo, sige. Nitong nakaraang linggo lang, matapang ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na handa raw siyang samahan at alagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pero ngayon, tila nagbago ang kanyang tono. Sakali man daw na maglabas ng arrest warrant ang ICC at padaanin ito sa Interpol, pinag-iisipan ni Bato na hindi sumuko. Option na raw para sa senador ang pagtatago. Kung wala tayong makita na justisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Mahirap man daw doon. Ultimo yung anak nga, hindi bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. How much more kung ako na pareho lang kaming detainee. Kung final na ang desisyon ni De La Rosa na hindi magpa-aresto sa ICC, kabilang daw sa pinag-aaralan niya ang pananatili sa Senado ng matagal na panahon. Hindi naman daw siya siguro basta-basta palalayasin ni Senate President Chis Escudero doon. Pag nandiyan ako sa loob, wala naman siya magawa. Nauna nang sinabi ni Senate President Escudero na base sa institutional courtesy at tradisyon na pinapatupad ng Senado, hindi pwedeng maaresto ang isang senador na nasa loob ng Senate premises, may session man o wala. Pero inaasahan din daw ni Escudero na hindi pang matagalan ang paglalagi sa loob ng Senado dahil kailangan pa ring harapin ng mambabatas ang kanyang kaso, lalo na kung naayos na ang kanyang depensa. Rinig nyo, mga kababayan. Narinig nyo. Sabi niya, kailangan magtago siya sa loob ng Senado. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Bato kailangan talaga manalo. Bakit? Kapag hindi manalo si Bato, wala siyang ibang pagtataguan kundi ang Senado lang. Pero ayon kay Senate President Chis Escudero, kahit sabihin, di ba? Kahit sabihin mo na pwede kang magtago sa loob ng Senado, pero kailangan mo pa ring harapin yung kaso mo. Sabi ko sa inyo, yan lang ang tanging pag-asa ni Bato. Sabi nga niya, hindi po pwedeng ganun. Bakit? Yung anak nga, Vice President, hindi nga halos makapasok doon kay Digong. Pinahirapan nga nila. Sabi niya, kailangan daw niya sumuko, sumurrender, at pupunta doon para alagaan daw si Digong. Bakit ngayon biglang nag-iba ang statement? Di ba? Pakinggan niyo ulit, ha? Kung final na ang desisyon ni De La Rosa, National Criminal Court o ICC. Pero ngayon, tila nagbago ang kanyang tono. Sakali man daw na maglabas ng arrest warrant ang ICC at padaanin ito sa Interpol, pinag-iisipan ni Bato na hindi sumuko. Ayan Option na. raw para sa senador ang pagtatago. Kung wala tayong makita na justisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Mahirap man daw doon. Ultimo yung anak nga, hindi bisita ng basta-basta yung anak na si... Di ba? Bakit daw siya susuko kung hindi siya makahanap ng hustisya? Mahirap man daw doon. Sabi niya, mahirap daw sa loob. Si Sara nga, nahihirapan eh. Sabi ko sa inyo mga kababayan, umpisa lang yung bring it on, bring it on. Walang immunity ang senador. Sabi dito, hindi siya lusot sa warrant of arrest. Sabi ni Ma'am Elina, tumapang bigla. Tapos ngayon, biglang magtago, ayaw Kailangan ni Bato manalo, mga kababayan. Ngayon, speaking of Bato, baka nakalimutan po ninyo, siyam po ang warrant of arrest. Ngayon, ano ba ang sabi doon sa People's Tribunal
nung na guilty si Digong sa crimes against humanity and another 9 na may kaso. Hindi pinangalanan kasi ang nakalagay redacted. So ngayon, sino ba ang mga kasabwat ni Digong sa paggawa ng war on drugs or EJK na yan? Si Bato, si Bongo, Albayalde, si Danao, si Digong, si Sara. 6 pa lang yung pinangalanan ko. Wala pa yung 3. May 3 pa. Sabi ko sa inyo mga kababayan, pasok ang 5 manok ni Sarang Senador, tagilid ang 2 kasi nandyan ang ICC, 50-50 ang isa kasi yan si Aimee, alam nyo naman, pag dumating ang panahon na magbaha ng malakas, unang sasagipin ni Aimee, kapatid niya, hindi si Sara. Example lang yan 3 sila. Nagbaha. Nagbaha si BBM, si Sara, si Aimee. Malakas ang baha. Nalunod sila, si Aimee ang nasa lupa. Sinong unang sasagipin ni Aimee? Malamang sa malamang si BBM, kapatid niya yan. Si Sara, tsaka na lang niya yan sagipin pag na-okay na ang lahat. Bago mo masagip na matay na. Bato, wag kang sumuko sa ICC, manglaban ka. Di siya ngayon ang matukhang. Manglaban siya. Siya ang matutukhang. Di mo sure, sir. Paniwala kay sa akin, di mo sure. Pag hindi sagipin ni Aimee yan si BBM, unahin niya si Sara. Pag namatay si BBM, yung mana, hindi niya makukuha. Tigil-tigilan nyo nga ako. Alam mo, sa lahat ng anak ni Apo Lakay, si BBM lang lalaki. Saan ba pupunta ang mana? Sa lalaki. Pag namatay ang lalaki, susunod si Aimee. Kasi siya ang sunod. Malamang unahin ni Aimee sa gipin si BBM. Papahayaan mo si BBM malunod. Paano pipirma ngayon si BBM doon? Malamang sa malamang, huli si Sara. Tigil-tigilan nyo nga ako. Kung ako kay Aimee, sagipin ko si Sara, nung mana kukunin ko dyan, ipiprist naman ng ICC. Malamang unahin ko na sagipin si BBM. Kasi may mana yan. Si Sara sasagipin niya, nung mamanahin kukunin ni Aimee dyan, din mo sila magkapatid. Pareho lang silang saltik, pero hindi sila magkapatid. Ano makukuha ni Aimee mana dyan kay Sara kung lumakas ang baha? Kukunin ni Aimee dyan pag sinagip si Sara yung mana niya na Diyos mio marimar. Yung mana nila na pipre sa ICC. Ito Siyam warrant sa ICC. Nako, mga kababayan. Alam nyo, may gusto ako. Siyam na individual ang tinukoy bilang kapwa-akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa warrant of arrest na isinapubliko sa website ng International Criminal Court, hindi po pinangalanan ng mga kapwa-akusado ng dating Pangulo para sa kanilang seguridad. Pero ilang individual ang pinangalanan sa dokumento dahil sa pagkakasangkot sa war on drugs, kabilang na si Senador Ronald De La Rosa na nagpatupad ng tinatawag na tukhang sa Davao City. Binanggit din ang pumalit kay De La Rosa bilang hepe ng Davao City Police na si Vicente Danao. Nakasad din sa dokumento ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte, gayon din ang mga ordinansa, dokumento sa PNP at testimonya ng mga testigo sa mga ebidensyang ginamit para sa aplikasyon ng warrant of arrest. Noon na sinabi ni De La Rosa na handa siyang samahan si dating Pangulong Duterte sa The Hague sakaling siya'y maaresto. Nanindigan din ng senador na handa siyang sumuko kapag nagpalabas ang ICC ng warrant of arrest. I just want to engage with my former subordinates in a gunfight. Diba? It's gonna be useless. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, Alangan magpagbarilan ako sa kanila. ito, may pabasa ako sa inyo, mga kababayan. Ready na ba ang lahat?
Ayan na si General Torre, sumisilip na. Oh, Bato, Bongo, ready na ba ang lahat? Sumisilip na si General Torre, oh. Ayan na. Oh, basahin ko. Excited ka na ba? Ready ka na ba? Eto, ICC Office of the Prosecutor applies for arrest warrant for 9 Duterte co-perpetrators. The document mentioned 3, De La Rosa, Danao, Sara. Other names redacted. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ready ka na ba? Sumisilip na si General Torre. Ready ka na ba? Ang eroplano nandoon lang ha, nung nakaraan dumaan ako doon, nandoon lang nakapark sa Villamor Air Base. Yeah? Ay nako. Ayan na. Sabi ko sa inyo mga kababayan, may narinig ako, ayoko pangunahan ha. May narinig ako nung nakaraan na yung warrant daw, ito narinig ko lang ha, wag kayo maniwala, chismis lang to. Alam nyo naman pag chismis. Ma'am Miriam Suzuki, hello po. Ma'am Brinda Barton, hello po. Alam nyo naman pag chismis mga kababayan, minsan totoo, minsan hindi. Huwag kayong maniwala ha. Ito, huwag kayong maniwala. Pero may ikwento ako sa inyo, narinig ko lang. Baka ipakalat ninyo, fake news ako. Chismis nga eh. Sabi ko nga, hindi ito totoo. Pero, meron ako